Magandang umaga po at Happy Mother's Day sa aking mga kapwa-ina. Ito pong si Jochebed na mother ni Moses. Ito po'y tama po yung binanggit ni Pastor Art. Hindi po ito common name for all of us. Sapagkat ang lagi lamang nating nalalaman ay Mother of Moses. Pero higit pa po doon, sa pagiging ina ni Moses, si Jochebed ay mayroon pong pabor ng Panginoon. Sapagkat siya po ang ina na hindi lamang pinagbuti ang pagiging ina, subalit naroon ang kanyang laki ng pagtitiwala sa Panginoon. Alam po natin anong mga panahong yon, na pinagbubuntis ni Jochebed si Moses. Ito yung mga panahon na pinangangambahan mo kung lalaki o babae ang ipapanganak mo kasi wala pong ultrasound. At alam po niya na kung ito'y magiging lalaki, ito'y maaaring mapatay. Dahil noong mga panahong yon ay pinapatay ang mga batang lalaking isinisilang. At ganun pa man, sa kabila po ng kanyang sitwasyon, naroon ang kanyang katatagan. Naroon ang kanyang malaking paniniwala sa ating Panginoon, sapagkat naniniwala siya na noon pa lamang ipinagbubuntis niya ang kanyang anak. Naroon po ang pangako ng Diyos that they will be delivered from the hands of Egyptians. Naaalala ko po kapag pinag-uusapan si Jochebed, ang aking sariling ina. Ngayon po'y wala na siya at nasa piling ng Panginoon. Pero nung mga panahon po na ang aking ina ay nagpapaaral sa amin, at sa katunayan ay maraming pumupuna po sa akin at nagsasabing, bakit po kayo hindi mahiyain? Bakit po kayo nag-abugasya? Malaking bahagi po ng aking buhay ay ang aking ina. Katulad ni Moses, na naking bahagi ng kanyang buhay, malaking bahagi ay ang kanyang ina, malaking bahagi po sa aking buhay ang aking nanay. Natatandaan ko po na nung ako po'y nasa kindergarten, at ito yung mga unang panahon, unang taon na ako'y mag-aaral. Ako po yung nag-aral na hindi po ako umiiyak nung iwan sa school. Sapagkat ang sabi ng nanay ko, iiwanan kita dyan, galingan mo, pagbutihin mo. Hindi pa po alam ng nanay ko yung first impression last eh. Pero yung puso ng ina, naroon. At ang sabi ng nanay ko, huwag ka iiyak. Sandali lang dyan, babalikan kita. At ang nanay ko rin pong nagsabing, kapag ka sinabi ng teacher mo, sino ang tutula? Kinakailangan, tataas mo kamay mo. Huwag ka mahiyain. Pag sinabi ng teacher mong, sino sasayaw? Sino kakanta? Huwag kang mahiyain. Kaya po, sinunod ko po ang nanay ko. Napakalaking bahagi po sa akin yun eh. Kung bakit po ako wala akong kahihiyan ngayon. At nun nga pong aming event sa school, ang sabi po ng aking teacher, Christmas party. Sino sa inyo ang kakanta? Tumaas po agad ako ng kamay. Ang kakantain, O Holy Night, alam mo ba yon? Opo. Ang totoo, hindi ko nga ho alam kung ano yung O Holy Night eh. Pero sabi ng nanay ko, huwag kang mahiyain. Kaya nung sinabi po ng teacher ko, o sige, ikaw kakanta. O, sino naman dito tutula? Ma'am, ikaw rin? Opo. Eh, sino sasayaw? Ikaw rin? Opo. Kaya ko rin po. Dahil naaalala ko po ang sinabi ng nanay ko, huwag kang mahiyain. Kinakailangan sa umpisa pa lang, galingan mo na. Kapag alam ang sagot, sagutin mo. Huwag kang mahiyain. At nadala ko po yon. Kahit magkamali ako ng sagot, ang sabi ng nanay ko, kahit magkamali, okay lang. Okay lang po? Okay lang. At iyon po ay napakalaking bahagi sa aking buhay. Sa katunayan, nung pong ako'y abogado na, ang nanay ko po ang unang audience ko.
Sabi ko sa nanay ko, Nay, unang hearing ko, manonood ka ba? Ba, siyempre. Kaya pong nanay ko, nandun po sa may court, at ang unang-unang po na kagad ng nanay ko, nung makita ko pong nanay ko, lumakas ang loob ko. Sabi ko, ito nanay ko, nervous na nervous ako eh. Sapagkat litigation, trial, at nakikita ko yung mukha ng nanay ko para bang sinasabing, galingan mo! Kaya po, nung ako'y nag-uumpisa na, at nakikita kong nanay ko na pag humihina ang boses ko, nandidilat sa akin. Para bang sinasabing, lakas mo! Ayun po. Kaya malakas po boses ko. At nung matapos po ang aking hearing, sabi ko sa nanay ko, Nay, okay ba? Hindi ganong malakas ang boses mo. Tsaka, yung suot mo, para kang aate ng party, hindi pang hearing. Ay, ganun ba? Kinakailangan pagpupunta ng hearing, maayos. Iyon ang sabi ng nanay ko. At natatandaan ko pong sabi niya sa akin, huwag kang maiinggit sa mga naging kaklase mo na ikaw ay nahinto sa pag-aaral, tinuloy mong aral mo, at kapag ikay abogado, tiisin mo kahit maliit ang sahod mo, basta matuto ka. Mas dadaigin mo pa sila. Kinakailangan naroroon ang paniniwala mo sa sarili mo na lahat ng matututunan mo, yan ay malaking bagay sa tagumpay mo. At yun po ay napakalaking bagay sa akin. Na sa bawat panahon na ako'y nagkakaroon ng bagabag sa aking isipan, naaalala ko po lagi ang lakas ng loob ng binigay ng aking nanay. Katulad po ng ating pong ina ni Moses na si Jochebed, na kung paanong nagtagumpay siya bilang ina, ay maaari pong mapagtagumpayan din natin bilang mga ina. Hindi po sa gabal ang sabihin nating ako'y nag-iisa lang sa buhay. Single mom. Ako'y nasa abroad. Ako'y maraming problema. Hindi po sa gabal ang lahat ng yan. Unang-una na po sa lahat, upang tayo po'y maging matagumpay na ina, dapat po'y ma-identify natin mismo. We have to identify the beauty of our children. Yung kanilang potensyal. Naalala ko po itong isang napanood ko sa Instagram, o nakita ko sa Instagram. Sinasabi niya po doon na ang kanyang anak, nung hindi po siya makita sa program, yung kanyang anak na magaling at nakitaan niya ng potensyal, bilang magaling na mananayaw, ay ayaw po sumayaw. Hindi po kumikibo. Pero nung matanaw na po ang kanyang ina, yung husay, yung galing ng kanyang anak, yun po ay muling nakita ng ina. Tayo pong mga nanay, sa umpisa pa lamang ho, ipinagbubuntis pa lamang natin ang ating mga anak. Ako po'y personal kong karanasan, doon pa lamang na nasa sinapupunan ko ang aking mga anak, alam ko po na meron po silang potentials. Sapagkat sa aking paniwala, hindi ibibigay ng Panginoon ang aking mga anak kung ito po'y hindi mahalaga. Kaya po, mula sa aking sinapupunan at hanggang sa maipanganak, tayo po bilang mga talent scouts ng ating mga anak, napakalaking bahagi po yung pagbubus ng kanilang moral. Isa po yun sa malaking natutunan ko sa parenting. Sapagkat bilang batang ina, nanganak po ako sa aking unang anak, 18 years old. Noong mga panahon po yun, wala akong alam kung paano ako maging ina. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na ang church, sa pangunguna ni Bishop Jonel ay nag-conduct ng parenting seminar, I grabbed the opportunity. Kami pong mag-asawa. Sapagkat marami akong bagay na dapat matutunan. Nakikitaan ko ng potensyal ang aking anak. Subalit hindi ko alam paano ko ito huhubugin. At napakalaking bahagi po na yung ating pagsasalita ay napaka-powerful sa kanila. Kaya ang aking anak, pag sinasabi niya, hindi ko kaya, kaya mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Noong pong mga panahon, ewan ko kung naaalala nung aking panganay na anak,
nung pong siya ay nasa first year, hindi ko po matanda, nasa pharmacy yata po siya o medicine. Gusto niya na pong mag-iba ng kurso at nahirapan siya. Nung nasa ano pa po siya noon, College of Pharmacy. At nung mga panong yun, nandun po ang nanay ko, may sakit. At ang sabi ng nanay ko sa akin, huwag mong pilitin kung hindi kaya. Hayaan mo na kung mag-ship. Doon medyo nakontra ko nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, kaya niya yan. Magaling yan eh. Sa umpisa lang yan. Parang diesel yan eh. Kapag kakakundi pa umiinit. Pag uminit na yan, diretso na yan ay. At ang nanay ko po'y naniwala na kaya ng aking anak. At noon nga pong sinasabi sa akin ni Ryan na, Mami, parang nahirapan ako. At alam ko kung natatanda niya, naiyak pa siya eh. Sabi ko, kaya mo yan. Pag talagang hindi mo na kaya, sabihin mo sa akin. Kung ano man ang desisyon mo, igagalang namin. Pero subukan mo munang kayanin. Natatandaan ko po tuloy yung commercial ng PLDT, parang 2001 something po yun eh. Kung ano man ang gusto ng anak, suportahan ta ka. Natatandaan nyo? Dahil po tayo, bilang mga magulang, pag nakitaan natin ang potensyal yung mga anak, talaga bang ma-insist? Pag nakita mong, marami po akong mga kaibigang abogado at doktor, na nalulungkot sila kapag hindi nag-aabogado, hindi nagdudoktor. Kaya ho, pinipilit nila. Sa katunayan nga po, meron akong isang kaibigan, pareho po silang dalawang abogado. Yung isa po nga ay justice ng Court of Appeals at yung isa ay judge, no? Presiding judge. At ako'y natutuwa sa kanilang sinishare. At ang lagi niya raw pong sinasabi na sa nag-iisa nilang anak, Anak, alam mo kung bakit masarap ang kinakain mo? Bakit po, Daddy, Mami? Dahil ito nga nabuhay ng magulang mo. Pag po sila nag-a-abroad, sinasabi niya sa kanilang anak, alam mo kung bakit tayo narito? Bakit po, Mami, Daddy? Sapagkat ito ay blessing ng aming propesyon. At dahil po doon, tuwang-tuwa sila nung sabihin nila sa akin na sa wakas, yung aking anak, hindi naman namin na pinilit, pero ginusto nang mag-take at mag-pursue ng law. Sapagkat nakita niya yung magandang bunga. So tayo pong mga magulang, we should be there. We have seen the potentials of our children and we should be there to boost them. To push them even beyond their limits. Sapagkat ang ating mga anak, malaking bagay po, yung ibinibigay nating lakas ng loob. Yung ibinibigay nating encouragement, napakalaking bagay po niyan. Para po yan sa isang guro eh. Isang guro na mabalasik, na kaya nag-aaral ang isang estudyante, ay sapagkat natatakot doon sa teacher. Pero yung isang estudyante na may gurong maunawain at mapagmahal, nag-aaral hindi dahil natatakot, subalit nagkaroon ng interest sa kanyang inaaral sapagkat minotivate. Yun po kailangan natin. Dahil po ang lumalabas sa ating bibig bilang mga ina ay napaka-powerful. Kaya hindi po dapat lumalabas dyan ang mga negatibo. Huwag po tayo magsasalita na napakatanga mo, napakahina ng kukote mo. Napakatindi po nun para sa kanila. At isang napakalaking bagay po sa akin na sa pag-attend ko ng parenting ay maunawaan ko na ang dapat na lumabas sa aking bibig ay encouragement. Positiveness. At hindi dapat lumalabas ang mga salitang makapagpapahina sa aking anak. Gayon din po naman, napakarami pong successful, katulad nga po ng binanggit kanina ni Pastor Art, na maging ang sculpture ng Statue of Liberty, malaking bahagi ng kanyang tagumpay ang kanyang ina. Si Lebron, lagi niya rin pong binabanggit na ang malaking bahagi ng kanyang tagumpay ay bunga rin ng kanyang inang pinalaki siyang mag-isa. Pinalaki po ng isang single mom, si Lebron. Kaya po, sa atin po,
na nakakakita kagad ng potential katulad po ni Jochebed na nakakita ng potensyal ng kanyang anak. Ano po ang kanyang ginawa? Nung makitaan niya na itong kanyang anak ay may potensyal, noon pa lamang po, siya na mismo ang nagbigay ng proteksyon sa kanyang anak. Sapagkat doon pa lang sa umpisang-umpisa, na-scout niya na kagad, itong aking anak na ito'y may potensyal. At bukod po sa tayo'y kinakailangan bilang also be, bilang ina, tayo po ay kinakailangan din na magbigay proteksyon sa kanila. Ang sabi nga po ng dito po sa ating talatang binasa, noong pa lamang nakita ng kanyang ina na mayroong panganib sa kanyang anak at hindi na siya maitatago sa loob ng 3 buwan, ano pong ginawa ng kanyang ina? Siya po ay inilagay sa papyrus basket, a basket made of papyrus, at hindi lang po, siniguradong niyang mabuti na yung kanyang anak ay hindi malalagay sa panganib. So, we as mothers, we should protect our children from danger. Kaya nga po, anong ginawa ni Jochebed? Sinigurado niya na mabibigyan ng proteksyon ng kanyang anak. Tayo pong mga nanay, madalas sasabihin ng ating mga anak, pakialamero. Dahil maging sa circle of friends ng ating mga anak, pinakikialaman natin. Masama nga po ito, pati girlfriend o boyfriend kung minsan napapakialaman. Bakit po? Sa sobrang pagbibigay ng proteksyon sa ating mga anak, sapagkat ayaw mong malagay sa panganib, tinitingnan po natin mismo kung sino mga sinasamahan ng ating mga anak. Sa katunayan, marami pong mga nanay, binibistahan kung sino yung mga kaibigan. Marami pong pagkakataon na habang lumalaki po ang aking anak, kami po mismong mag-asawa ay kasama ng kanilang mga kaibigan. Sa katunayan nga po, yung kaibigan nitong aking anak na si Ryan, ay tinuring din po akong ina. At yung po aking mister ay tinuring na ama. Sapagkat sa lahat ng kanilang lakad, kasama po kami. Kasama po yung mister ko. Pag gustong pumunta ng Baguio, sabi ko doon sa husband ko, naku, ino'y kagagawin ko, mga teenager to. Ba, magpanggap ka rin teenager. Kinakailangan, go! At yun ay, bakit po namin ginagawa? Nung ako po'y inaya nung aking anak manood ng concert, na hindi ko naman na kilala kung sino yung magko-concert, ako po'y nagpanggap na gustong-gusto ko yung nagko-concert. Kahit po ako lang matanda doon, nung inaya ako ng anak ko, Mami, samahan mo nga ako. Ba, oo naman. Sapagkat ang intensyon ko po, bakit sa iba ayain? Hindi mabuti ako na inaya. Kaya po pag sinabi ng anak ko, Mami, kinakailangan namin na magpunta sa ganitong lugar. At kung kinakailangan pong nandoon kami, nandoon ako bilang ina, pumupunta. Bakit po? Sapagkat sinisigurado natin bilang mga nanay na nabibigyan natin ng proteksyon ng ating mga anak. At alam kong tulad ko at tulad ninyo, ganun din po kayo. Kung paano nyo bigyan ng proteksyon ng inyong mga anak. Kaya nga po, sa sobrang proteksyon, kapag ka sinabi ng anak, Mami o nanay, yung teacher ko nakagalitan ako, ganun ba? Puntahan agad doon sa teacher hindi ba? At pag sinabi ng anak, Mami, kinurot ako nakaklase, nandoon na ho agad yung nanay to the rescue Sa sobrang pagbibigay ho natin ng proteksyon sa ating mga anak. At iyan po'y nauunawaan ng Panginoon. Katulad din po ni Jochebed na naroon siya bilang ina at sinigurado niya, hindi maaaring malagay sa panganib si Moses.
Si Moses, na noong pa lamang nakitaan niya ng potensyal, alam niya na malaki ang magiging partisipasyon nito upang sila iligtas ng Panginoon at dalhin sa Promised Land. Pagkita pa lamang niya, katulad natin na pagkita sa ating mga anak, alam po natin na ang ating mga anak, naroroon ang potensyal nila na magtagumpay pagdating ng araw. Kaya nga po, di ba, tuwang-tuwa tayo ng mga anak kapag tayo mga magulang, kapag po ang ating mga anak ay nakikita natin na nagtatagumpay ng ligtas. Ako po sa malaking bahagi ng aking buhay bilang ina, maraming pagkakataon na tayo po'y nag-aalala. Dahil matagal na panahong nag-iisa po ang aking anak bago siya masundan, nagiging protective mother. Ako at katulad po ng marami na mayroong nag-iisang anak. Sa bawat kilos, lagi gusto ko nandoon ako para agapayanan. Pero pinaunawa po sa akin ng Panginoon, mayroong mga pagkakataon na naroon ka at mayroong mga pagkakataon na ako ang bahala. Kaya po doon sa mga pagkakataon na mayroon po siyang pupuntahan na hindi ako paaring makasama, I just entrusted him to God. At ang sabi ko sa Panginoon, kayo na po ang bahala dito sa aking anak. At kung sa tingin po natin, sabi nga po, under this protection at a protective attitude natin bilang mga ina, dapat po tayo na mismo, we should be able to discern any danger in the lives of our children. Tayo na mismo ang dapat na makakita, makadama kung ang ating mga anak ay malalagay sa panganib. Kaya kung sa tingin natin, itong mga sinasamahan ng ating mga anak ay hindi ayos, hindi ho tayo natatakot na tayo mismo ay magsalita sa ating mga anak at sila'y pangaralan. Dahil ayaw natin silang mapahamak at sapagkat tayo na mismo ang nakadiscern mismo ng panganib o maaaring panganib na kanila pong kaharapin kung sakasakaling ito'y magpapatuloy. Bukod pa po doon, mothers as good parent, we should be able to utilize available resources to provide protections. Napakarami pong pagkakataon na tayo pong mga nanay katulad po ng mother ni Moses na si Jochebed, na siya po mismo kung anong available resources, iyon ang kanyang ginamit upang proteksyonan ang kanyang anak. Marami pong mga nanay sa atin ang ganun din. Maaring hindi po tayo equipped financially, marahil ay maraming ina ang wala sa bansa upang magtrabaho para sa kanilang mga anak. Pero lahat ng nakikita po nating kaparaanan, ginagawa po natin para yung ating mga anak ay mabigyan ng proteksyon. Ini-entrust natin sa mga nanay natin, sa mga biyanan, sa kapatid, upang siguraduhin na kung tayo po'y magtatrabaho, tayo po'y patag. Yung mga panahon na nakikita natin, mula po umpisa, ng mga panahon na pinagbubuntis pa nga lang natin kahit po tayo walang means para bumili ng vitamins, para sa ating mga anak, ano po ginagawa natin? Kumakain ka ng masustansya. Doon pa lamang, sa sinapupunan mo, pinuproteksyonan mo na eh. Kung anong available na resources na meron ka, ito lang ang kaya mo, ibinibigay mo sa pagmamahal lang po natin sa ating mga anak. At ganun din po, we as mothers, we have to equip our children, we have to nurse them, we have to educate them to protect themselves. Malaking bahagi po ng mga anak, malaking bahagi po sa tagumpay ng mga anak, na tayo po bilang mga nanay,
Tayo po mag-i-encourage sa kanila para sila'y mag-aral na mabuti. To guide them. Natatandaan ko po noon na ang aking pong mga magulang hindi po nakatapos ng pag-aaral. Lahat po sila ay elementary graduates. At kung hindi po nila alam ang lesson ko para ako'y turuan, ano po sinasabi nila sa akin? Hindi ko ito masyadong naintindihan, anak. Pero kaya gusto namin na ikaw ay mag-aral na mabuti. Sapagkat ito yung mga bagay na nawala sa amin. At gusto namin kung ito'y hindi namin maituro sa iyo, pagsikapan nating alamin. Kaya kahit po ang nanay at tatay ko, yung mga lessons ko noon hindi nila masyadong maintindihan. But the fact that their presence were there, yun po'y malaking bagay sa akin. Hindi nila masagot yung assignment ko. Pero yung nandoon sila para sagutin ko, ang laking bagay po noon. Napakalaking bagay na naroon po tayo para tingnan ang kalagayan ng ating mga anak. Maaaring hindi po lahat ng anak natin ay maaaring maging professional o college degree. Gusto ng anak natin ay magtayo ng business. Gusto ng anak natin ay ibang larangan kaysa sa gusto nating niyang puntahan. Sabi nga po'y suportahan ta ka. Pero ako po, personal kong karanasan at ito po'y binabahagi ko rin naman sa aming mga estudyante. Iba po kasi yung mag-aaral. Binabanggit ko po ito maging sa aking anak. Huwag mong titingnan ng mamanahin, huwag mong titingnan yung kakayanan mo magnegosyo, sapagkat iyan ay laging nariyan. Pero ang titingnan mo, kinakailangan may fallback ka. Mag-aral ka. Sapagkat hindi lamang yaman ang binibigyan, hindi lamang isang mayamang taong ginagalang sa lipunan. Yung ikaw ay makatapos ng pag-aaral at makita ng maraming taong ikaw ay nagsikap sa buhay at maging inspirasyon sa marami at nang makita ang mga magulang mo'y nagsikap upang ang mga anak na ito'y mapagtapos. Ito po'y malaking bahagi sa kanila. Kahit na sila'y magnegosyo, kahit na ang sabi nga natin ay susuportahan ta ka, ikaw ay gusto mong maging manikurista, gusto mong magnegosyo, narito kami para sa iyo. Pero, hindi po dapat mawala yung encouragement natin sa kanila na sila'y maging equipped with education. Nang hindi po sila naaapi, nang hindi sila naluloko, nang sila mismo'y kaya nilang tumindig sa kanilang mga paa. Sapagkat tayo po, bilang mga ina, dapat po tayo ay naroroon upang masakit man sa ating kalooban, we should be able to release our children to their journey to success. Hindi po ba napakahirap para sa atin na yung ating mga anak ihahatid mo sa school at iiwan? Noong unang mga panahon na tayo po'y maghahatid at unang panahon na mag-aaral ang ating mga anak, hindi mo maiwan-iwan. Sa katunayan, ako nga po naiinggit ako doon sa mga nanay na naiiwan doon sa labas ng school at iintayin yung paglabas ng anak. Hindi ko nga po magawa dahil ako ay magtatrabaho. Ako noon ay mag-aaral. So I had no choice but to leave my child there. Masakit sa akin eh. Lalo na po yung mga panahon na meron kang separation anxiety. Sabi nga, ang tagal na panahon magkasama kayo, tapos iiwan mo. Kinakailangan maging matatag ka eh. Naalala ko yung sabi ng nanay ko, narito ka para mag-aral. Kaya pinakita ko rin po sa anak ko, sa mga anak ko, narito kayo para mag-aral. So kahit nalulungkot ako, hindi nila nakikita yun sa mukha ko. Ang nakikita nila sa akin ay encouragement. Mag-aaral ka dyan.
Huwag ka iiyak. Babalik ka kita. Matututo ka dyan. At dun po, nawawala yung takot ng bata. Hindi niya alam, pag iniwan po nating mga nanay, totoo, malungkot na malungkot po tayo, di ba? At ganun din po naman, lalo na kapag ang ating mga anak ay ayaw na hong sumama sa lakad. Naku, lalo na lumulungkot ang buhay ng mga nanay dyan. No? Sapagkat pagka ang ating mga anak ay lumalaki na, kahit na ano gawin mong aya dyan, ayaw na sumama. Kaya nga po, sinasamantala po natin at dapat samantalahin natin na habang ang ating mga anak, sama pa ng sama, isama. Dahil ang bilis ng panahon Ilang panahon na buntot ng buntot yan, hila ng hila sa tagiliran ng ina. Gusto sumama, nagkakandaiyak. Ikaw naman na nanay, hindi mo maisama. Dahil papasok ka sa trabaho, may pupuntahan ka. Kaya nga po, hirap na hirap ang loob ko sa aking panganay na anak na ganyan ang sitwasyon namin. Kasi kinakailangan ko mag-aral Kaya nga ako napahanga ako dito sa isang kaklase ko noon sa College of Law. Nagulat po ako, may isang batang naroon na walang ginawa kundi magsulat sa blackboard. Sino kaya ako tong batang to? Yung pala ho, isinama niya yung kanyang anak. Yun nung bata ho na yon, apo ho ni Mel Chanco. Yun nung aking kaklase na ngayon ay judge. Kaklase ko po sa College of Law ay anak po ni Mel Chanco. At apo niya po yung kasakasamang bata. Dahil po ang sabi nung aking kaklase, wala kaming mapag-iwanan Sumasakit ang loob ko kung iiwanan ko lang sa yaye. Dinala ko na. Sinabi ko na lang sa professor natin, sasama ko. Alam ko na marami po sa inyo napanood sa social media na habang nag-e-exam yung isang batang ina, kasama niya yung kanyang anak. Hindi lamang dahil walang mapag-iwanan, kung hindi dahil mahal niya yung kanyang anak. Kaya napakahirap, hindi ho ba? Napakahirap iwanan. Kaya nga po, ito pong aking bunso, nung ito po'y pinanganak, sinabi ko po sa mister ko, by choice, hindi tayo kukuha ng yaya. Tiningnan ko naman reaksyon ko nabigla. Hindi naman nabigla. Sabi ko sa mister ko, tayo ang mag-aalaga nito. Ang sabi lang ng mister ko, di ba, may edad na tayo, ay talagang dapat, hanggat malakas tayo, kinakailangan tayo mag-alaga. Kaya yung pong aking bunso ay lumaki sa sasakyan. Sapagkat kasama po namin Pagpunta sa school, meron ho kaming crib na sarili sa school, kung ako po'y pupunta sa school. Sinama ko po, sapagkat alam ko mabilis ang panahon Darating ang araw na ngayon na aya ng aya, gusto sumama, darating ang time di nasasama May iba nang kasama. Kaya magiging masakit po sa ating mga nanay kapag ang ating mga anak ayaw nang sumama dahil may kabarkada na, ayaw nang sumama dahil meron ng kasamang iba na mas gusto niya. At lalo na po kapag ang ating mga anak ay nagsipag-asawa na. Lulungkot po talaga tayo, di ba? Ang buhay natin. Dahil napakatagal na panahon na nag-iisa itong aking anak. Inisip ko na lamang sabi ko, bakit ba ako malulungkot? Ang sabi ng Panginoon, ito'y pinalaki mo. Sa tulong ko. At yung mga panahon na habang pinalalaki mo'y siya'y inaayos mo, nurture mo, ini-equip mo with God's Word. Ngayon na siya'y magkakaroon na ng sariling pamilya, iyan ang bunga ng iyong pagiging ina. Sapagkat kung siya'y magiging mabuting ama, at sa ating mga anak ay kung sila'y magiging mabuting ina, malaking bahagi po noon ay kung paano po natin sila pinalaki. Kaya ang lagi ko pong tinatandaan, gawin lang po natin ang roles natin bilang nanay. And God will do the rest. Katulad po ni Jochebed.
Nakitaan niya ng potensyal. Hindi niya alam kung dahil kahit nakitaan niya ng potensyal, mabubuhay ang kanyang anak. Hindi niya alam. Pero ang meron siya sa kanyang puso ay matinding pananalig sa Diyos na itong anak kong ito ay may pabor ng Diyos at hindi ito pababayaan. Na nung pinaanod niya sa basket na hindi niya alam kung anong mangyayari, subalit naroon muli ang malaking pananalig niya sa Panginoon. Ito'y ng Diyos. Isipin niyo po na dahil sa laki ng pananalig niya sa Panginoon, sino pong nag-alaga kay Moses? Si Jochebed na kanyang ina. Isipin niyo po yon, na ang sabi ng Panginoon, sundin mo lang ako at akong bahala at ako'y may pabor sa iyo. At sa sobrang pabor na binigay ng Panginoon, isipin niyo po na habang inaalagaan niya ang kanyang anak, may sweldo pa. Isipin niyo po yon. Saan kayo nakakita ng ganong klaseng pagmamahal? Sa Diyos lamang. Hindi po ba napakasakit sa kanya na ipapaanod niya na hindi niya maaalagaan ang kanyang anak na si Moses? Subalit, alam niyang hindi pababayaan ng Diyos at nakita ng Diyos ang kanyang puso. Dahil nakita ng Diyos ang kanyang puso bilang mapagmahal na ina, nakita ng Diyos ang laki ng pananalig niya sa ating Panginoon, binunusan po siya. Hindi pinahintulutan ng Diyos na mapahamak si Moses. Hindi pinahintulutan ng Diyos na mawala ang mga pagkakataong maaalagaan niya ang kanyang anak na si Moses. Sapagkat hindi po inayaan ng Diyos na lumaki ang batang ito during his formative years na hindi ang ina nito ang mag-aalaga. Kaya po walang nawala sa kanya. Sa katunayan, puro bonus. Bonus sapagkat nabuhay ang kanyang anak. Bonus dahil naalagaan niya ang kanyang anak. Na walang iba kung hindi ang kumupkop ay prinsesa pa ng Ehipto. Lumaking matagumpay ang kanyang anak. At iyon po'y hindi lamang dahil ito ay dahil lamang kay Jochebed. Kung hindi dahil sa kanyang matinding pananalig sa ating Panginoon. Gampanan ang kanyang pagiging ina. At tayo pong lahat na mga nanay, china-challenge ko po kayo. Katulad ko po, hindi pa tapos ang laban para po sa akin. Natapos na po ako ba dahil nakatapos na po ang anak ko at isa ng doktor at mayroon ng pamilya? O dahil ako po'y may anak pang maliit kaya hindi pa tapos ang laban? Hindi po. Tayo pong mga nanay hindi po natatapos ang laban na kapag nag-asawa ng anak finish. Makikialam mo ba tayo bilang biyanan, bilang nanay? Hindi po. Subalit naroon po tayo lagi sa kanilang likuran. Para kung sila'y lilingon, ang makikita nila, naroon ang nanay. Kapag sila'y iiyak, may mag-aabot ng panyo ang nanay. At kung kailangang merong yumakap sa panahon ng kanilang kabiguan, naroon ang nanay para akapin ang mga anak. Maaring wala ka dahil ikaw ay nasa abroad, nagtatrabaho ka, ang hirap na iwan ng anak. O kaya naman isa kang ina na kinakailangan mo magtrabaho. Kinakailangan iwan. Gusto mo sa lahat ng oras ay nandun ka.
para tingnan mo yung unang ngiti. Unang pagsasalita. Subalit ang importante, yung ating pong pananalig sa Panginoon na ang sinasabi ng Panginoon, just do your part. Gawin mo lang yung role mo bilang nanay. Hindi ka mawawala. At yung anak mo magtatagumpay. Because for the rest of the lives of our children, a big part of their life, bahala na po si Lord. Kaya yung mga bata, mga anak po natin na ngayon, ay pinalalaki natin. Bring them to God. Naalala ko po noong mga panahon na kami po ng aking anak, nako-commute po kami para dalhin ko po siya sa church. Dahil ako po'y naniniwala na kahit na may potensyal ang aking anak, masasayang po ito kung hindi po malalim ang kanyang magiging pananalig sa Panginoon. Mawawala yung humility kung siya'y magtatagumpay. At inilagay po sa aking isipan ng Panginoon, dalhin mo ang anak mo sa akin. Kaya po tuwing bakasyon, may daily Bible school, hinihila ko po siya. Kahit po kami mamasaheros, alam po niya yan. Para po siya mapa-attend ko. At pag siya umaawit, pag siya nagsasalita, nagsishare ng testimony, wala pong ibang pinakamaligaya kung hindi ako. Sapagkat higit sa lahat ng tagumpay na meron siya ngayon, ang makita ko na ganun siya kalalim sa Panginoon, that for me is the best. Kaya po sa ating mga nanay, mahirap po yung role natin, pero nagiging magaang. Dahil po tayo yung mga ina na hindi lamang nanalig sa ating sariling kakayanan. Subalit tayo yung mga ina na may higit na pinananaligan at umaaming may limitasyon ng ating lakas, may limitasyon ng ating oras, may limitasyon ng pag-aalaga. We have this unconditional love with them, but most of all, we have God who have unconditional love for all of us. Happy Mother's Day po sa inyo lahat.